Nagsimula ang episode sa isang tensyonadong eksena. Tinanong ni Kikoro si Kafka, kaya mo bang mag-transform ngayon? Mabilis ngunit may kabiguan ang sagot ni Kafka, hindi. Pero hindi ito ikinagulat ni Kikoro. Sabi niya kung ang dahilan ng pagkabigo ni Kafka ay dahil pinipigilan siya ni Kaiju number 9, gagawan niya ito ng paraan. Plano ni Kikoro, sagutin at kunin ang atensyon ni Kaiju number 9 para bigyan ng puwang si Kafka. Kailangan nilang mailabas ang kapangyarihan ng Kaiju number 8 at kailangan nila ito ngayon na. Habang nakikipaglaban, nag-iisip si Kikoro. Hindi siya papayag na may mawala pa sa mga mahal niya habang wala siyang ginagawa. Kailangang may gawin siya. Kailangang may ipaglaban. Nag-flashback ang alaala ni Kikoro. Habang bata pa siya, buhay pa ang kanyang ina, isa sa mga pinakamalalakas na miyembro ng Defense Force. Pero sa pagsalakay ni Kaiju number 6, ito rin ang naging dahilan ng pagkamatay ng kanyang ina. Kaya mula noon, nangako si Kikoro. Magiging malakas siya. Para sa lahat ng taong mahalaga sa kanya. Bumalik ang eksena sa labanan. Muntik nang tamaan si Kikoro pero dumating si Kafka. Tinulungan siya kahit nabalian ng binti sa proseso. Bumawi si Kikoro, galit at buong lakas niyang pinagpira-piraso ang katawan ng Kaiju number 9 clone. Ngunit kahit may sandaling tagumpay, bigo na naman si Kafka sa transformation niya. Kinain siya ng takot, paano kung mawalan siya ng kontrol? Paano kung siya mismo ang pumatay sa mga kasamahan niya? Nag-aalala ang lahat. May isang opisyal pa na nagsabing hindi dapat siya pumayag sa planong ito. Pero dito biglang nagsalita si Gen Naruomi. Huwag kayong mag-alala, ako na ang bahala. Hindi dapat inaasa sa mga rookie ang ganitong laban. Nag-unleash si Gen Naruomi ng 78% combat power. Sumugod siya pero mabilis makabasa ng galaw ang Kaiju number 9. Binato siya ng sunod-sunod na bala ng Kaiju energy. Nakita ng lahat kakaiba ang Kaiju na ito. Matalino, marunong mag-adjust. Para siyang tao, pero ngumiti si Naruomi. Ang talino niya pero okay lang yan dahil ako ang mas nakakatakot. Nagulat si Kaiju number 9. Walang galos si Naruomi, at ngayon warm up lang yon. Oras na para mag-hunt. Gamit ang future sight kakayahan ng Kaiju number 1, nakita ni Naruomi ang mga galaw ng kalaban bago pa ito kumilos. Sa isang mabilis at matalim na atake, tinapos niya ang Kaiju clone. Lumipat ang eksena kina Kafka at Kikoro. Duguan, pagod at halos mawalan na ng lakas. Nagpapatuloy ang takot ni Kafka, paano kung patayin niya ang sarili niya mga kasama. Biglang nagsalita si Kikoro. Alam ko na kung bakit ka natatakot pero wag mo kaming i-underestimate. Lalo na ang sarili mo. Tayo ang Defense Force. Wag mo kaming maliitin. Nagising si Kafka sa mga salitang iyon. Tumayo siya. Tama ka, Kikoro, malakas ka. Cool ka. At higit sa lahat, wala siyang dahilan para patayin ang taong pinoprotektahan niya. Kailangan niyang magtiwala, at doon, sa gitna ng dulo ng pag-asa, nakapag-transform si Kafka. Lumitaw ang presensya ng Kaiju number 8. Sabi ni Kaiju number 9, ikaw nga, Kaiju number 8. Sabay binuhay nito ang mga bangkay ng mga Kaiju langgam sa paligid. Nagsorry si Kafka kay Kikoro. Pwede bang ikaw na ang bahala sa mga yan? Siguraduhin mong tatapusin mo si number 9, kung hindi, ako ang tatapos sa'yo, sagot ni Kikoro. Sumugod si Kafka sa Kaiju, inasinta agad ang core pero core lang pala ng langgam. Maling target. Nagpatuloy ang laban. Pero ibang Kafka na ang nakikita nila ngayon. Mabilis, malakas, kontrolado. Alam na niya gamitin ang katawan niya bilang Kaiju number 8. Bawat atake ni Kaiju number 9 sinasalubong niya ng lakas. Hanggang sa isang suntok, isang malakas na suntok na tila bumura sa katawan ng kalaban. Nagmistulang pulbos ng dugo si Kaiju number 9. Lahat, natulala. Kafka Kaiju number 8 ngayon ay ganap na mandirigma. Yan ang nangyari sa Kaiju number 8 episode 3 dito lang sa Anime Kwento Hub. Grabe diba? Kung gusto mong masundan pa ang mga laban at transformation ni Kafka, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-subscribe. Kita-kits sa susunod na episode.